2,000 ang tinanggalan. Nasa hot seat sa Senado nitong araw ng Huwebes si Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles. Ito'y dahil sa posibleng pagmamaniobra sa nanalo sa 698 million peso jackpot prize sa e-lotto nitong araw ng Miyerkules. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. 2,000 ang tinanggalan. Nasa hot seat sa Senado nitong araw ng Huwebes si Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles. Ito'y dahil sa posibleng pagmamaniobra sa nanalo sa 698 million peso jackpot prize sa e-lotto nitong araw ng Miyerkules. I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita na nakarating sa amin na katropa niyo na po yung nanalo. Totoo yan. Batay sa impormasyon na nakalap ni Senator Raffy Tulfo, nasa 30 milyong piso ang investment ng kaibigan ni Robles para manalo ng higit sa 600 milyong pisong jackpot prize. Para kay Tulfo, madali na mamaniobra ng PCSO ang mananalo sa e-lotto dahil hawak nila ang online system. Dahil dito ay hinihingi ni Tulfo sa PCSO ang detalye ng nanalo sa loto para masiguro na hindi konektado kay Robles o sa kahit sino mang opisyal ng PCSO. Kapag halimbawa, after mag-hire na po ng private detective at na-trace na talagang ay lumitaw na talaga, hindi ka sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw, sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. Bukod sa e-lotto ay pinagtataka naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang magkakasunod na panalo sa lotto sa buwan ng Disyembre ng nakaraang taon. Sa buwan ng Disyembre, mabilis na tinamaan ang jackpot prizes sa 642, 649, 645 at 655 draws. Ang mga premyo sa nasabing draws ay mas pinalaki para tumaas ang excitement ng mga tao ayon kay Robles. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. In less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya, na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. pinunari ng dalawang senador ang edited na litrato ng 43 million peso winner kamakailan mula sa 642 jackpot draw. Pero depensa ni Robles, ito ay para protektahan lamang ang pagkakakilanlan ng nanalo. Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o
kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.